My God, I hate drugs. Dumating na sa bansa ang maltrato ng kanyang kasambahay sa Brazil, hindi pa ito naglalabas ng pahayag ukol sa insidente. Target na tapusin ang investigasyon sa loob ng 2 linggo. Para sa detalye, may ulat si Pinky Webb. Kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. na nasa Pilipinas na si Ambassador Marichu Mauro. Naging laman ng balita noong 1 linggo si Mauro matapos kumalat ang CCTV video ng pagmamaltrato umano niya sa kanyang 51 anyos na kasambahay. She got in and she's gone through all the health protocols and she's back in the country. Gumugulong na rin ang investigasyon sa kaso ni Mauro matapos magbigay ng go signal ang Pangulo. And I'm gonna give her all the process that's due her and also the victim. Aminado si Locsin na hindi pa niya nakakausap si Ambassador Mauro. There is an investigating panel. I would suggest she reserves her comments to for the investigating panel. Samantala, itinanggi naman ni Locsin na konektado sa kanyang ahensya ang lumabas na pahayag mula sa grupong DFA Career Officer at Retired Ambassadors Association. Ayon kasi sa lumabas na pahayag, suportado ng 2 grupo si Ambassador Mauro sa gitna ng kontrobersya. Sa kabila nito, sinabi ni Locsin na hindi maitatangging authentic o hindi peke ang kumalat na video ng umano'y pagmamaltrato ni Mauro sa kasambahay. Nobody's pretending or claiming it's fake. Pero para kay Locsin, malaking palaisipan kung paano napasakamay ng Brazil media ang video. If they can take out the CCTV and leak it out, it could also be that in another setting, a meeting between, say, the foreign secretary or an ambassador with another ambassador could also be leaked out. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Locsin kung ano ang posibleng maging parusa sakaling matagpo ang guilty si Ambassador Mauro. Pinky Webb, CNN Philippines. Pinuweltahan naman ni Pangulong Duterte ang mga bumatikos sa hindi niya raw pagpaparamdam bago at habang nananalasa ang super bagyong Rolly. Nag-trending sa Twitter nitong linggo ang hashtag nasaan ang Pangulo. Yung mga ugok naman sabi wala ako. I was waiting for the typhoon to pass. Then lumipad ako. You know, kung wala kayong patay, okay lang. Kami may mga patay, kailangan umuwi kami doon sa amin. Pero ngayon, nandito na ako. Yung sabi na wala ako dito kasi wala na sa probinsya. So, what's the problem? Ang mga papilis, pinadala ninyo dyan. Tapos, pirmahan ko, padala ko uli. Machine lang naman yan eh. So, di ba na wala ako na dito sa pagbagyo. Do you want me to stand doon sa White Sun Roy, si Mato, just to show that I am here? Kaming lahat wala because may bagyo eh. Ngayon, I was waiting for yung tail end ng bagyo. Then, lumipad ako. Paliwanag naman ngayon ni Presidential Spokesperson Harry Roque, posibleng nairita ang Pangulo sa mga kritiko lalo't mukhang hinahanapan lang umano ng butas ang administrasyon. Bago pa man daw maglandfall ang bagyo, naihanda na ng Pangulo ang lahat ng departamento na riresponde sa mga maaapektuhan ng bagyo. Dagdag pa ni Roque, buong araw na nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon habang nasa Davao City. Bago naman tuluyang magbalik Maynila kahapon, binisita ng Pangulo ang mga nasalanta sa Ginubatan, Albay, isa sa hardest hit areas. Nagsagawa rin ng aerial inspection ng Pangulo sa ilan pang lugar sa Bicol Region na hinagupit ng bagyo. Pagiging Chief Implementer ng National Task Force for COVID-19 at Presidential Peace Advisor na dagdag sa posisyon ni Retired General Carlito Galvez ang pagiging vaccine czar. Ayon kay Pangulong Duterte, si Galvez lamang ang binibigyang otoridad sa pagkuha ng bakuna kontra COVID-19, pati na rin sa distribusyon. Ang kawalan niya ng medical expertise, kailangan ang managerial skills ni Galvez
para sa nasabing posisyon. Kaugnay niyan, makakausap natin si General Galvez. Magandang gabi po sa inyo, General Galvez, sir. Thank you for joining us. Magandang gabi sa iyo, Pia, at magandang gabi rin po sa lahat nating nanonood sa CNN. Yes, General Galvez. Well, pag-usapan po natin yung dalawang issue tungkol sa bakuna po, yung purchase at yung distribution. Pero bago po yon, let's set this issue aside. No? So, ang pinag-uusapan po dito yung managerial skills at yung medical expertise. That's what you have, yung managerial skills. But critics are saying na wala po kayong medical expertise. Ano po yung pananaw nyo dito? Kung titingnan po natin yung directive po ng ating mahal na presidente ay ang aking pinaka-primary duty is for the procurement, storage, shipment, and distribution. Basically, kung titingnan natin yung different stages ng vaccine roadmap, national vaccine roadmap, ang pinaka-importanting role ng ating mga doktor at saka vaccine expert panel ay yung tinatawag nating scientific evaluation and selection ng tinatawag nating vaccine. After that, ang mangyayari po, mga diplomatic engagement na po yan, dahil kasi po ang po natin is the President wanted to have an access to the vaccine so that all the Filipino will be given equitable access to the vaccine, especially to the poor. So yun ang ginagawa po natin dahil kasi considering also my military background, marami po tayong tinatawag na diplomatic capital in terms of engagement with different countries kasi alam niyo naman po ang military. Meron po kami mga tinatawag na diplomatic engagement during our schooling and also our travel. And then yun ang nakita namin na magandang po doon dahil kasi katulad po kanina, talagang mayroon po mga ambassadors na nakausap na po tayo and then they're willing to really to provide access with almost non-profit ang kanilang ginagawa. And then ang po natin ay talagang titingnan po natin after the selection ng vaccine ay talaga po ang challenge po natin is logistical requirement. Dahil kasi kailangan po yan ng yung supply chain. Right. Papagano po natin kasi imagine ang supply chain, hindi lang po vaccine yan, kasama po yung mga syringe, kasama po yung mga cold chain po natin. Right. At saka yung mga deployments po ito nationwide. Parang ang mangyayari po Refrigeration, storage. Oo. Yes. Yes, Well, yes, ganun po ang mangyayari po. Well, General Galvez, so, bukod po sa diplomatic engagement, kakausap po ninyo yung mga representatives o kinatawan ng ibang bansa, no? Siyempre, nandun din po ba yung the issue of you getting things done? Yun po ba yung pinaka-importante dito? That it's not about being a doctor, it is about getting things done because you need to bring the vaccines here, you need to store them here, you need to bring them out of Metro Manila and make sure that they reach yung mga probinsya at yung mga pinakaliblib na lugar. Yes, yun ang tinatawag nating advantage namin dahil kasi considering na yung mga tinatawag natin kailangan natin ng mga logistical deployments. And normally, ang may capability nito yung military at saka yung PNP. And also, they have the warehouse and also the area na pwede nating gamitin. At makikita po natin, lalo na yung mga tinatawag na mga disadvantaged area, ang mga pwede lang nating makatulong doon talaga is yung armed forces at saka yung PNP. And Yes. nakikita natin, even sa elections, parang tingnan natin, kasi parang elections yan national in scope and then yung preparation natin talagang massive. So all people should be given Okay, so the logistical. vaccine. Opo, ganun po. Oo. Of course, the other issue here po is yung logistical. Need the airplanes. I mean, apart po from the AFP and PNP transportation, syempre gagamit din po kayo ng mga private companies, private airlines, private shipping companies, etc. Yan po, maganda na po yun kasi being a chief implementer, nakita po natin na napakaganda po ng ating relationship with the private sector and being the chief implementer of the NTF, we were able to establish it. So ang gagawin lang natin, we will just follow through. Oo. Yes. Two follow-up questions, General Galvez, tungkol po sa choice of the... So kanina, nakausap na kayo kanina ng mga ambassador. Anong mga bansa ang kinakatawan nila? At pangalawa, will we wait for a vaccine that has gone through the third phase of clinical trials or
willing po tayo na to gamble on a vaccine that has not gone through the third phase of clinical trials? I ask you that because ang sabi po ninyo, syempre makikinig po kayo sa mga eksperto, mga doktor tungkol dito. Yan na nakita po natin na yung mga key considerations ng roadmap po natin is talagang dapat po yung safety at saka efficacy at saka sensitivity ng vaccine. Kailangan po talaga nag-follow through siya ng proseso. Especially yung yung clinical trial dito sa atin. And I believe member tayo ng tinatawag na solidity trial ng ng WHO, yung COVAX. And 8 po ng mga vaccine manufacturer kasama po dito. So meaning kailangan po talaga na magkaroon sila ng clearance from the FDA. Yes. General Galvez, my last question. Kanina sinabi na nga po ninyo, purchase, storage, shipment, distribution. Pag-usapan po natin yung storage pagdating sa Metro Manila at pag pinadala na sa mga probinsya, sa iba pong mga lungsod. Ang importante po dito, refrigeration, hindi po ba? So, according to doctors, it depends on the kind of vaccine. So, if mRNA-based, negative 70 degrees, kung inactivated or adjuvanted, 2 to 8 degrees. So, ang tanong po natin, we have that capacity for refrigeration with those prescribed factors? Nakikita po natin na talagang ipe-prepare po natin sa selection po ng vaccine pagka kailangan po natin kailangan ng cold chain. Meron naman po tayo ng mga tinatawag na mga kampanya na talagang they are volunteering. Even nga, kanina nung nakita nila siguro po sa media, lahat po ng mga company sa Boise, and even yung si Mr. Bildos, they are creating a consortium of pharmaceuticals that capable of really providing yung refrigeration and cold storage sa mga vaccine. At saka meron po tayo na tinatawag na, kasi nung nandun pa tayo sa phase 2 ng ating plano, na pag-isipan na po namin yan. Kaya po nagkaroon po kami ng tinatawag na briefing from different pharmaceuticals kung ano ginagawa nila sa mga distributions, storage, and also yung deployment. So magpapatulong po kami sa kanila. Well, that's good to hear, General Galvez. So ang gagawin po ninyo, para po kayong conductor, parang i-conduct nyo, ano po yung Tagalog word for that, no? Parang i-orchestrate nyo na lang po lahat. That's what you're going to be doing. Well, General Carlito Galvez, yes. Opo, ganun po gagawin po natin at saka talaga pong... Thank you very much, sir, for joining us. Thank you po. Thank you po. I'm sorry, sir. You will what, sir? Go ahead, please. Ang po natin po, talaga pong yung ating mga vaccine experts talaga po ang magde-decide. Kasi po yan ang pinaka-critical na decision na dapat po ipapresent po natin kay Presidente. Yung mga characteristic at saka yung efficacy at saka yung safety ng vaccine. So, kung ano lang po ang logistical requirement nun, kami lang po ang gagawa po nun. So, we will only do the admin work of the DOH. General Carlito Galvez, many thanks, sir, for joining us this evening. Salamat po, sir.